Take my hand, precious Lord, lead me home. Maraming salamat po, purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, kapag tayo ang nakahawak sa kamay ng Diyos, maaring tayo ay makabitaw. Pero kapag ang Panginoon ang nakahawak sa ating kamay, never ever po siyang bibitaw sa atin. Aha, wala yata ako signal mga kapatid. Ulitin ko po, ang sabi ng awit, Precious Lord, take my hand, lead me home. Kapag tayo ang nakahawak sa kamay ng Diyos, maaring tayo ay makabitaw. Subalit kapag pinahintulutan natin ng Diyos na hawakan ng ating kamay, never ever po siyang bibitaw sa atin. Ngayong gabi, mga minamahal, ay magpapatuloy ang ating series sa buhay ni Jacob at titingnan natin ang mga leksyon na ito sa ating praktikal na buhay. Ito po ang huling Sabado sa buwan ng Agosto. Ating purihin ng Diyos sa Kanyang kadakilaan at sa susunod po na Sabado ay September 2 na. Bear month na po mga kapatid. Ating pasalamatan ng Diyos sa Kanyang katapatan at kadakilaan sa ating buhay. Hindi po ako naniniwalang December 25, ipinanganak ang Panginoong Hesus. Subalit, isa lamang itong patunay, mga minamahal, ang bear month ay patunay lamang na sinusustain tayo ng Diyos sa kabila ng mga challenges natin sa buhay. Amen? Ngayong gabing ito, mga minamahal, ang pag-uusapan natin ang may pamagat na darkness before dawn. Hindi po ito recycled sermon, mga kapatid. Hindi po ito sinangag, mga minamahal. Ito po ay bagong gawa. Bagong luto. At personally, ako po ay na-bless. Gusto ko po itong i-share sa inyo. Dahil pangalawa po sa aking spiritual gift ay teacher, so magre-review po tayo, mga kapatid. Ang spiritual gifts ko po ay number 1, pastor. Number 2 ay teacher. So let's review. Ano po ang ating pinag-aralang 3 P about patience noong Miyerkules ng gabi? Prayer, purity, yes, peace. Ayan. Amen. Napakahusay ng ating mga mag-aaral. No wonder mga kapatid, ang ating mga estudyante sa ating school din ay mga matatalino rin. Dahilan ang mga kapatiran sa iglesia ay marurunong sa biyaya ng Panginoon. Tayo po'y magpapatuloy, mga minamahal. Handa na po ba kayo? Tayo po ay magpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Darkness before dawn. Sabi po ni Baudrillard Kroll, mga kapatid, ang ganda po ng kanyang pagkasulat. Sabi niya, ang bukang liwayway ng Diyos ay laging sumusunod sa mga pighati at ating kadiliman. Yung ating mga kadiliman ay hindi maaring magpatuloy. Laging ang kasunod nito ay bukang liwayway. Mga kapatid, kapag ikaw ay malungkot, huwag ka masyadong malungkot. Hindi ho yan magtatagal. Laging ang ating kalungkutan, laging ang ating kadiliman ay may kasunod na liwanag. Meron po bang forever na gabi, mga kapatid? Nakaranas po ba kayo na gabi na lang sa loob ng isang buwan? Hindi ho. Tapat ang Diyos na pagkatapos ng gabi, lagi pong may umaga. Sabi nga po ng isang awit, mga kapatid ko, ito po awit na isa din sa mga paborito ko at alam ko, alam din ninyo ito. Alam niyo po ang kantang ito, mga minamahal? Never give up. Jesus is coming. Sana may boses akong kagaya ng 3 umawit kanina, no? Gusto ko pong awitin sana ito, pero itutula ko na lamang po para sa inyo, mga kapatid. Never give up. Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up. Jesus is coming. Never give up. Keep holding on.
Mga minamahal, sangayon sa pag-aaral, ang 12 midnight, ang pinaka-darkest, ang pinaka-dark, redundant po, ang darkest o ang pinaka-dark na time, yung midnight, mga kapatid. Subalit after ng midnight, it's 1 a.m. So it's the darkest just before dawn. Amen. Tayo po'y magpapatuloy, mga minamahal ko, sa buhay ni Jacob. At ngayon pong gabi ay tutunghayan natin ang Genesis chapter 28. Samahan niyo ako, mga kapatid, please. Genesis chapter 28. Ang ating pong pag-aaral ay nakasentro sa verses 10 to 22. Although, kailangan din natin ng tulong ng verses 1 to 9 para maiset ang context. Ang Genesis 28, mga kapatid ko, ay si Jacob po, after niyang maloko at madaya ang kanyang kapatid na si Esau, siya na ngayon ay tatakas at lalayo sapagkat galit na galit si Esau sa kanya. At dahilan sa kanyang pandaraya at kasalanan, siya po'y umalis sa kanilang tahanan. Alam niyo, mga minamahal, ang masakit? Umalis po siya at iniwan niya ang marangyang buhay kapiling ang kanyang mga magulang. Subalit, alam niyo, mga minamahal, ang isang matinding katotohanan? Umalis siyang buhay ang kanyang ina na si Rebecca na paboritong-paborito siya. Subalit, bumalik po siya sa kanila, patay na ang kanyang ina. Ulitin ko, mga minamahal. Sabi ni Rebecca sa kanya, anak, paborito niya si Jacob. Sabi niya, anak, tumakas ka. Pumunta ka doon sa aking kapatid. Takas. Talagang konsentidor, mga kapatid. Paborito na dyan nag-uumpisa ang problema sa pamilya, mga minamahal, kapag meron ng favoritism. Takas ka. Umalis po siyang buhay ang kanyang mahal na ina. Umuwi po siyang patay na ang kanyang ina. Umalis siya sa buhay na marangya. Mayaman po si Isaac, mga kapatid. Mayaman po si Abraham. Pero tingnan natin at sundan ang kanyang naging buhay. Genesis 28:10 to 22. Basahin natin ang verse 12, mga kapatid ko, sa wikang Filipino. Genesis 28, verse 12. At si Jacob ay nanaginip, mga kapatid, ng isang hagdan mula sa lupa hanggang sa langit, at ang mga anghel ay nagmanhik manaog mula roon. Dito po nagumpisa ang katagang Stairway to Heaven, mga kapatid. Sino po sa inyong nakakaalam ng Stairway to Heaven? Familiar po ba sa inyo yon, mga kapatid? Ito pong Genesis 28 ay dun po nagumpisa yon, na meron pong hagdan mula sa lupa patungong langit. Genesis chapter 28, verse 12. Let's go, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa isang pag-aaral sa buhay ni Jacob. Nung siya'y tumakas mula sa pandaraya, tumakas mula sa kanyang kasalanan, umalis siya sa kanyang mga magulang. Number 1, mga minamahal, ano po yan? Number 1 are rejection. Rejection. Tingnan natin ang tala, mga kapatid. Genesis chapter 28, 10 and 11. Ready? Let's begin. Umalis si Jacob sa Berseba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon, sapagkat lumubog na ang araw, gabi na. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Saglit lang, mga kapatid. Kami po'y hindi sanay sa marangyang buhay. Kami po'y nabuhay sa pobreng pamumuhay sa baryo, mga kapatid. Ang amin pong tinutulugan ay sahig. Sahig po, gawa pong kawayan. At kami po ay walang kutsyon, mga kapatid. Banig. Alam niyo po yung banig, mga kapatid? Yun po, pagka magkamali ka ng doon, bukol, no? Walang kutsyon doon.
Yun ang aming buhay, mga kapatid. Pero may unan naman. May unan. Yung tawag sa amin sa Aklan, mga kapatid, boy-boy. Yung pong, hindi ko po alam sa Tagalog. Bulak. Ayan, Elder Ed, thank you. Yung bulak ay nilalagay doon sa tela. At yun ang aming gagawing unan. May unan naman. Tingnan niyo po si Jacob, mga kapatid. Mayaman ang kanyang mga magulang. Pero bakit nandun siya natutulog sa lupa? At ang kanyang ulunan, ang kanyang unan ay alin? Bato. Can you just imagine, mga kapatid? Papasalamat po kami. Papasalamat ako nung kami po ay mag-asawa na ni Mrs. ay meron na kaming bed, tapos meron ng kutson. Ay sabi ko, wow, this is life. Di ko to naranasan sa buhay ko. Talagang grabe, mga kapatid ko. Talagang asarap palang matulog sa kutson. Si Jacob, mga minamahal, itong kanyang buhay, mayroon siyang mga katulong, mga kapatid. Mayaman sila. Yes, mayaman sila. Pero eto na siya. Dahilan sa kanyang pandaraya, dahilan sa kanyang kasalanan, napahiwalay siya sa kanyang mga magulang at siya ngayon ay nakatulog sa isang lupa at siya ngayon, ang kanyang unan ay isang bato. Mga minamahal ko, lagi pong may consequence ang kasalanan. Hindi ho natin, kagaya ng sinabi ko nung Miyerkules ng gabi, hindi ho natin matatakasan ang peklat. Ang sugat po ay gagaling, pero lagi pong may peklat, mga kapatid. Ang kasalanan po ay napapatawad, pero laging naroon ang consequence nito. Am I connecting, church? Huwag kang, sabi nga ng ating mga lolo't lola, huwag kang maglalaro sa apoy. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yun. When we sin, we will suffer the consequence, mga kapatid. Kagaya po ng sabi, mga kapatid ko, basahin natin, mga minamahal. Napakaganda po ng pagkabanggit diyan. Ready? Begin. You are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice. Si Jacob, mga kapatid, ginagalang, marangya ang kanyang buhay, natutulog marahil siya sa magandang higaan. Pero look at him. Ano ang nangyari sa kanya? Napalayo siya sa kanyang mga magulang. Mga kapatid, pupunta siya sa isang lugar na hindi pa niya napuntahan before. Hello, church? Hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo. Paano ang mangyayari? Anong magaganap? Paano na? Pero yun po ang naging buhay niya. Mga minamahal ko, kung ano pong ginawa ni Jacob, ay ginawa din po sa kanya. Dinaya niya si Esau, dinaya niya si Isaac na kanyang ama. Nung nandun niya siya sa kanyang uncle na si Laban, dinaya din siya ni Laban. Kung ano ang kanyang ginawa, mga minamahal, tama ang Biblia. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Mga kapatid ko, kinakabahan ako kapag kayo po ay seryoso. Dalawa lang po yan. Either kayo nakafocus sa akin o may iba po kayong iniisip. Ano? Mga minamahal ko, kapag nagtanim ka ng galit, may aanihin ka rin. Kapag nagtanim ka ng pag-ibig, pang-unawa, pagpapasensya, aanihin mo rin. Pag nagtanim ka ng kabutihan, aanihin mo rin. Si Jacob, mga minamahal, sa kanyang manipulation, sa kanyang deception, sa kanyang mga pandaraya, sa kanyang kasalanan, eksakto, mga kapatid, ginawa din sa kanya ng kanyang uncle. Lahat ng ginawa niya ay naranasan din niya. Ayan, mga minamahal, sa halip na yung kanya pong pandaraya sa kanyang kapatid na si Esau at kay Isaac, dinaya din siya ni Laban, mga kapatid. 7 years po siyang nagpakaalipin para kay Raquel. Pero ang ibinigay sa kanya sino? Si Leah.
Another 7 years ulit siya. 14 years na lahat-lahat, mga kapatid. Tingnan niyo yan. Kung ano ang kanyang ginawa, ibinalik sa kanya. Sabi niya, pangalawa po, gusto niyang maging panganay sapagkat nais niyang maging panganay. Alam niyo, mga minamahal, gusto niya yung bunso. Ang ibinigay sa kanya, sino? Yung panganay. Dinaya ni Jacob ang kanyang ama noong hindi na siya makakita. Hindi na makakita si Isaac. Dinaya siya ni Laban ng panahon ng kadiliman. Gabi, ibinigay sa kanyang asawa niya. At paggising niya, "Hoy, hindi ito ang crush ko." Can you just imagine, mga kapatid ko? Ibinalik sa kanya ang naging kanyang ginawa. Pangalawa, mga minamahal, alam niyo maganda sa Panginoon? Bagaman tayo'y nagkamali sa ating pagpili, bagaman tayo ay nadapa, bagaman tayo'y natisod, bagaman tayo'y nagkasala, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Hindi niya sasabihin sa atin, "Yan, bagay sa'yo yan." Meron kaming sinasabi sa amin, mga kapatid, sa probinsya. Kapag gusto mong sisihin siya o may ginawa siya mali, tapos nadapa siya o nadisgrasya siya, ang sabi sa amin ay, "Miris." Miris. Miris. Ang Panginoon po hindi ganon, mga kapatid. Kapag po tayo ay nagkasala at nadapa, hindi po niya sasabihin sa atin, "Buti nga sa'yo." Miris. Sa Bisaya yata, mirisi yata yan, mga kapatid. Mirisi. Mirisi sa Ilonggo. Okay. Miris. Hindi po niya sasabihin ganoon. Bagkus sasamahan kanya, siya po ay patuloy na magpupursue, mga minamahal. Ang Panginoon ay laging naghahanap. Ang Panginoon ay laging nagmamahal. Kaya ang pangalawang R, mga minamahal ko, ay what? Revelation. Pagpapahayag ng Diyos. Basahin natin, mga kapatid. Ready? Begin. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit, at ang mga anghel ng Diyos ay nagmanikmanaog doon. Ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac." Mga minamahal, alam niyo ang maganda sa Panginoon? Kapag tayo ay in need, kapag tayo ay umiiyak, kapag tayo ay nasa kalunos-lunos na kalagayan, hindi po siya nakaupo. Siya po'y nakatayo. Anong mararamdaman ninyo na sa panahon ng emergency, meron kayong Diyos na nakaupo? At sasabihin niya, "Oh, ganun ba? Oh, musta? Okay lang kayo dyan?" Hindi po siya ganun, mga kapatid. Nang mapansin ninyo, mga minamahal, sa story ni Esteban, nang si Esteban po ay pinagbabato. Masakit pong mamatay sa bato, mga kapatid. Hindi po sa drugs. As in stoning, mga kapatid. Literal, bato. May bato pong malaki, may batong maliit, at hindi mo alam kung saan tatama yun. Doon ka mamamatay. Sabi ni Esteban, "Nakikita ko ang Diyos na nakatayo." Mga minamahal, sa panahon na ikaw ay malungkot, sa panahon na ikaw'y nangangailangan, sa panahon na ikaw'y nabigo, sa panahon na ikaw'y nasaktan, sa panahon na ikaw'y nadapa, sa panahon na kalunos-lunos ang kalagayan mo, may Diyos kang handang tumayo sa tabi mo at handang sumaklolo sa iyo. Si Adan at si Eva, mga kapatid, nung nagkasala sila, hindi naghintay ang Panginoon, sasabihin niya, "Kayo naman nagkasala." Di, kayong lumapit. Pero may Diyos tayong nagtitake ng initiative. Lumapit siya. At ang sabi niya,
saan kayo naroroon. Mga minamahal, ganito ang Diyos na ating pinaglilingkuran. He reveals Himself. At alam niyo po mga kapatid, mas na-appreciate natin ang revelation ng Diyos sa tuwing tayo'y bagsak. Kasi kapag panahon tayong hayahay, nasa comfort zone, maraming pera, sagana, di natin na-appreciate ang revelation ng Diyos. Pero sa panahong tayo'y nasaktan, sa panahon tayo'y nabigo, sa panahon na tayo ay walang-wala, God reveals Himself. And it takes a different meaning, mga kapatid. It hits different this time sapagkat tayo'y nasa panahon ng pangangailangan. Church, ako po ba'y may signal? Kaya pasalamatan natin ng Diyos sa panahong tayo'y nabibigo, sa panahong tayo'y nasasaktan, sa panahon na tayo'y bagsak. God reveals Himself. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, sa panahong marami tayong pera at ipon sa bangko, sa panahong sagana tayo sa bigas, sa panahong sagana tayo sa kanin, sa panahong sagana ang ating buhay, kapag nag-reveal ang Diyos, ma-appreciate po ba natin? Kapag sagana nga ang buhay, minsan lang tayo nananalangin eh. Pag tulog tayo, ay nakalimutan ko pala, Panginoon, gaya din kahapon, amen. Pero tingnan nyo, kapag nasa problema ka, minuto kang nagpipray. Totoo hindi? Tama o tama-tama? Totoo yan. Sa panahon na may sakit ka, sa panahon na may sakit ang mahal mo sa buhay, ilang beses kang nananalangin? Panginoon, pagalingin niyo na po, nangangako na po ako, midweek, Vesper, Sabado, magsisimba na po ako. Tingnan nyo, ang dami mo ng pangako. Tapos pag gumaling na, yun na naman, balik na naman sa dating buhay. Sabado na lang magsisimba, 11 a.m. pa. Mga minamahal, God reveals Himself. Arang sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Sa pagpapatuloy, mga minamahal. Basahin po natin. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa. Ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Mga minamahal, kung na-miss ninyo yan, sayang. That's very romantic. Pwede pong sabihin niya ng binata sa isang dalaga, mga kapatid. Ako po'y may ikakasal this year, mga kapatid. Next year din po ay may mga ikakasal po ako. Ngayong November, may ikakasal po ako sa Olongapo. Sa January, ay meron din po. At sa July, napaka-romantic ng Diyos, mga kapatid. Isipin niyo po, sasabihin ng Panginoon, hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. I will never ever leave you until I do everything na pinangako ko sa iyo, Jacob. Mga minamahal, sweet po ba yan? Yes. Yes. Alam niyo po sa Biblia, sabi ng Isaiah 43, mga minamahal, sabi ng Panginoon, you are mine. Ikaw ay akin. Akala ko po ako lang yung sweet. Panginoon pala'y napaka-sweet. Napaka-romantic, mga kapatid. Wow! Hindi kita iiwan. Mga kapatid, si Jacob po'y pupunta sa lugar na hindi pa niya napuntahan. Hindi niya alam ang kanyang magiging future doon. Hindi niya alam kung anong mga ugali ng mga taong naroon. Although, uncle niya yon. Pero mas madalas nga, mga minamahal, mahirap makisama sa kapamilya kaysa sa ibang tao. Hindi niya alam ang kanyang future, mga minamahal.
But ang sabi ng Panginoon, di kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang pinangako ko sa iyo. God reveals Himself. Alam niyo mga minamahal ko, sino po ang pinahahambingan nung stairway to heaven? Sabi ng John 1:51, come with me mga kapatid, please, come with me mga minamahal. Samahan niyo po ako. Ang salita ng Diyos ay napakasarap. Sabi ng John 1:51, sabi ni Jesus, makikita niyo yung bukas ng langit at makikita ninyo ang mga anghel sa langit na nagmanhik manaog sa mula roon papunta sa anak ng tao. Sino siya mga kapatid? Si Jesus Christ. He is the ladder, mga kapatid. He is the stairway to heaven. Kaya kapag wala si Jesus sa atin, mga kapatid, luging-lugi tayo. Siya po ang bridge, siya po ang stairway, siya po ang ladder, siya ang tulay sa pagitan natin at ng Ama. Wow! Jesus! 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 The general and special revelation, mga kapatid, sangayon sa ating doktrina at sa doktrina ng Biblia. General revelation, ang pag-reveal ng Panginoon, ang pagpapahayag ng Diyos, the works of God through nature, sa sanlibutan, sa kalawakan, wala tayong excuse mga kapatid. Kapag nakita natin ang kalawakan, kapag nakita natin ang nature, ang creation, wala tayong ibang masasambit. There is somebody who created all of this. Walang evolution, kundi merong creation. That's general revelation, mga kapatid. The works of God. Wala tayong excuse. Pangalawa, meron pong tinatawag na special revelation, the Word of God. Dalawa yan, mga minamahal. The written Word of God and the incarnate Word of God. Sino yun? Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1 verse 1. Mga minamahal, general and special revelation. Through nature, through the works of God, and through the Word of God. Amen. Amen. Mga kapatid ko, kumusta po kayo ngayon? Masaya po ba kayo sa inyong buhay? Binilang niyo po ba ang inyong mga pagpapala? Nagpahayag po ba ang Panginoon sa linggong ito sa inyo? Ang revelation ng Panginoon ng kanyang pagpapahayag, hindi kanya iiwan. Sasamahan kanya. At sa panahon na tayo nasa emergency, hindi po siya nakaupo. Siya po'y nakatayo sa tabi natin. Sa pagpapatuloy, mga minamahal, the last hour, realization. Realization. Alam niyo po, ang gift ng realization galing po sa Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos na maging marunong. Na kapag tayo ay walang gift na ganito, mga kapatid, mahihirapan tayo. Hindi natin nare-realize ang mga bagay-bagay. Napakagandang gift ito mula sa Panginoon, mga minamahal. Realization. Because awareness is the beginning of change. Mga kapatid, bilang mga magulang, di po ba? Mga magulang, sa lahat ng pangyayari sa buhay ninyo kapag wala kayong realization, naku po, sayang. Sayang. Laging ipanalangin natin sa Panginoon, iparealize nyo nga po sa akin ang mga bagay-bagay. Ito po sabi mga minamahal ng Biblia, verses 16 and 17 ng Genesis 28. Basahin po natin. Ready, go. Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko yon nalalaman. Siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos
at ito ang pintuan ng langit. Nagising si Jacob, mga minamahal. Hindi lamang siya nagising physically, siya rin po'y nagising spiritually. Mga kapatid ko, kapag hindi po tayo nakarealize sa spiritual nating kalagayan, kawawa po tayo. Kapag ang buhay natin ay laging okay lang, bahala na lang kung magsimba o hindi, mga kapatid. Lagi nating kinakanta, I surrender all, pero ML hindi ma-install, hindi ma-uninstall. Kinakanta natin, I surrender all. Pero marami pa rin tayong mga hindi na isusurrender sa Panginoon. Tama o tama-tama? Pagka wala tayong realization, mga kapatid, ewan ko na lang po. Kapag ang buhay natin, Sabado na lang tayo sasamba, 11 a.m. pa, wala pa tayong AY, naku po, ewan ko na lang. Si Jacob, mga minamahal, na-realize niya, nagising siya. And this is my prayer, mga kapatid, na ma-realize din natin, church. Mga kapatid, alam niyo ang pinaka-challenging po ngayon? Nandun na po tayo sa comfort zone ng online worship. Kahit na wala tayong sakit. Dito na lang ako, may online naman eh. Mga minamahal, wala na pong COVID. Nilift na po ng Pangulo ang National Health Emergency. Come! Punta po tayo sa church. We go to worship. Alam niyo po, maganda rin po na may online tayo. Yes, marami tayong maaabot. Sa online po kasi, nasa Zoom tayo, mga kapatid. Naka-long sleeve tayo, pero naka-short. Yes, naiintindihan ko po ang mga may sakit. Kailangan nilang nasa online. Praise the Lord, nasa online po sila. Marami po sa kanila nasa online. Praise God. Pero tayo po na mga magaling, mga kapatid, tayo po na okay naman ang health. Please, balik na tayo, mga minamahal. Ma-realize na natin na it's time to come back. Ito pa po ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Basahin natin. Ready? Go. Kinaumagahan, saglit lang, mga minamahal. Yung story kanina, gabi na. Hello? Gabi. Nakatulog si Jacob. Siya ay ginip. Pero ito na po, kinaumagahan. Si Jacob, basahin natin sabay-sabay, mga minamahal ko. Ready? Go. Si Jacob ay maagang bumangon at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulo niya at kanyang itinayo bilang bantayog at kanyang binuhusan ng langis. Ang ipinangalan niya sa lugar na iyon ay Bethel. Subalit, ang dating pangalan ng lungsod ay Luz. Mga kapatid, napansin ninyo? Nagising si Jacob. Bumangon si Jacob. Itinayo ni Jacob ang bantayog. Ito pa po ang dulo, mga minamahal. Si Jacob ay nagpanata. Basahin po natin, mga kapatid ko. Kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na maisuot at ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama. Kung gayon ang Panginoon ang aking magiging Diyos, lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo. Church, si Jacob ay halimbawa ng tapat na katiwala. Si Jacob ay binalik niya ang 10 bahagi sa Panginoon. Si Jacob ay na-realize niya ang kanyang buhay. Siya hindi lamang nagising, bumangon, titinayo ang dambana, siya rin po'y nagpanata sa ating Panginoon. Mga minamahal ko, ito po ay mantra na ng buhay ko. Motto ko na po ito at hindi ko na maialis sa buhay ko, mga minamahal. Basahin natin malakas, church.
Ready? Begin. God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. May mga pagkakataon na hindi natin maunawaan ng karunungan ng Diyos, subalit ating pagtiwalaan ang Kanyang kalooban. Hindi natin maunawaan ang Kanyang wisdom, pero tayo lamang ay magtitiwala sa Kanyang will. Hindi natin maunawaan ang Kanyang karunungan, bakit niya pinahintulot ang mga bagay na ito. Pero pagtiwalaan natin ang Kanyang kalooban para sa ating ikabubuti. Church, am I connecting? Realization. Alam niyo po, ang summary ng sermon na ito ay nasa kantang The Lord is My Light. Basahin natin mga minamahal ko. Ang ganda po ng summary ng sermon na ito base po sa awit na ito. Tugmang-tugma, angkop na angkop. Ready? Begin. The Lord is my light, though clouds may arise. Faith stronger than sight looks up to the skies, where Jesus forever in glory that reign. Then how can I ever in darkness remain? Church, it's the darkest just before dawn. Opo, si Jacob, dahilan sa kanyang buhay pandaraya, buhay ng kasalanan, siya ay nagkaroon ng rejection. Napalayo siya. Nagkaroon siya ng buhay ng isolation because of sin. But God reveals Himself. Mayroong special na revelation ng Panginoon sa kanyang buhay. And then sa panghuli, nagkaroon po siya ng realization na ang Diyos ay ang kanyang liwanag. Then, how can I ever in darkness remain? May we have the light of Jesus. Mamuhay nawa tayo sa liwanag ng Panginoon at mag-reveal nawa ang Diyos sa inyong buhay at pamilya sa oras na ito. Happy Sabbath, everyone.